Alright mga boss, meron tayo dito ngayong Smash 115, Suzuki Smash, at ito nga pala ay matagal na naka-stock, siguro around 2018 pa at ngayon ay 2024. At ito nga, napapaandar ko na yung makina nito, gumagana na siya. At ang goal ko naman ngayon ay paganahin yung ibang function katulad nitong kanyang starter. At dito, mapapansin natin yung kanyang starter switch ay talaga matigas ng pindutin. So hindi na rin gumagana yung kanyang starter switch at kailangan natin na ma-check. So ang ginawa ko ay tinanggal ko muna itong kanyang push button switch at mapapansin talaga na ito ay sira na, stock up na masyado. So kailangan na natin itong palitan, pero para matest natin kung nagpa-function ba yung ating starter o kaya yung kahit yung kanya man lang starter relay. So lalagyan ko to ng jumper wire. Yan. Ito yung jumper wire. Susubukan ko muna ipasok kung mag-i-start ba siya. At kung papapakinggan natin yung kanyang starter relay ay tumutunog. Yan. So ayun, tumutunog yung starter relay pero yung ating starter ay hindi gumagana. So sa ganyang sitwasyon, so ibig sabihin ay mayroong kuryenteng pumapasok sa ating starter relay. So kailangan din nating ma-check yung papunta naman sa may ating starter motor. So yung wire na papunta sa ating starter motor, so ay ito. Yan. So ang gagawin ko, dahil hindi gumagana or hindi umiikot yung ating starter motor, tatanggalin ko muna yung wire na papunta sa kanya. So ito na yung wire na positive supply ito papunta sa ating starter motor. So kailangan ko i-check kung mayroong continuity. No, pa once na pinush natin yung sa may push button, so sa may starter switch niya, so kailangan may lumabas ditong supply. So para malaman, gagamitan ko siya ng test light. At gamit yung ating test light, yung isang probe ay nilagay ko rito sa kanyang starter wire. So ito yan. At yung negative naman, nilagay ko sa body ground. So ngayon, ite-test natin. Ito naka-jumper lang. At ito nga, nakita natin na mayroon namang supply na palabas na galing doon sa may ating relay, so starter relay. So ibig sabihin, ito kaya nagra-rattle yung kanyang relay kanina dahil makikita natin na 10 point something volts lang yung lumalabas na supply. So ibig sabihin, kapag low supply, low voltage ay talagang magra-rattle yung ating starter relay. So ibig sabihin yan, may lumalabas naman na supply papunta sa starter motor. Pero sa ngayon, ay dahil nga matagal itong stock up, i-check ko pa rin yung starter motor para ma-make sure na gumagana talaga yung ating starter motor. Pero ang problema talaga natin dito, unang-una din ay yung ating battery. So low voltage na yung ating battery at kailangan din natin munang i-check yung ating battery. Pero dito, tatanggalin ko muna yung ating starter motor para matest na rin, no? Kasi kayang paikutin ng ating battery yan kahit nasa 10 volts na lang kung wala siya dito sa ating engine, so hindi siya naka-engage. Ang ginawa ko dito sa ating starter motor ay nilinisan ko yung mga terminal, so katulad ng positive terminal nito at yung napapunta sa ground, sa body mismo ng starter. At ito nga yung positive terminal ay binend ko ng konti, no? Twist ko ng konti para pag salpak doon sa kanyang socket ay medyo fit yan dito sa socket dahil sa katagalan yan ay possible na maging loss connection. At dito nga tinesting ko muna ito sa ating body ground. So dinigit ko lang siya sa body ground and then makikita nga natin na umiikot pa yung ating starter motor. So meaning to say, ito nga ay ayos pa. Hindi niya lang mapaandar kanina at nagra-rattle yung ating relay kasi mababa po yung supply ng ating battery. So mayroon tayong problema sa battery kaya ayusin natin muna yung ating battery. At ito nga, yan, nakikita nyo na nakatwist na yung kanyang terminal. So, para hindi siya mag-loss connect. So, pagkatapos ko may kabit yung ating starter motor at nabilang ko na rin ng starter switch. So, ito na siya, bago na. Yan, napipindot na siya.
At yung ating battery ay ginawan ko lang ng remedyo, no? At ayan, ginawa ko ng repair at ipapakita ko na lang po sa another video kung paano ko ginawa ng repair yung ating lumang battery. At ito nga pala yung ginawa kong repair sa ating lumang battery. Applicable lang siya kapag gumagana pa yung ating battery. Yan kasi kaya siya unti-unti nasisira dahil natutuyo yung ating acid, yung ating pinaka-solution sa battery solution ng ating battery ay natutuyo siya sa katagalan ng cycle ng ating battery kasi umiinit yan, kumukulo yan habang nagcha-charge. So nag-evaporate po yun yung ating battery solution kaya natutuyo yung ating battery. Once na natuyo na siya, doon na unti-unti na masisira yung ating battery. So ngayon at naayos ko na, ayan, at napa-start na natin yung ating makina. So ibig sabihin wala namang problema doon sa ating starter system. So good yung ating starter motor, goods yung ating starter relay, and then ang sira lang yung ating push button, no? Yung ating push start. So ito yung ang kulay dilaw na push start natin, yun lang po yung may sira doon sa system. And then yung ang battery natin ay low voltage. So ayan, goods na yung ating starter system dito sa ating Suzuki Smash 115. Hanggang dito na lang mga boss at maraming salamat po sa inyong oras at ride safe po palagi mga bossing.